Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman, nakita ko kasi ang isang friendly match video sa Facebook page ni Chess Master Pinoy din po. Ayan, saludo po ako sa iyo. At nakuhanan ang video kaya na-captured ko yung mga moves at i-analyze natin ang naging interesting game between Manny Pacman Pacquiao, ang ating boxing legend, 8th Division World Champion, versus ang basketball superstar na si Dwight Howard ng Lakers. And then ngayon po, Tao Yuan team na yata siya eh. Pero yan po ay ilang beses nang naging Defensive of the Year sa NBA. 6'10 ang height. Grabe, magsi-7-footer na ang tangkad. Uubra ba ang kaniyang tangkad at husay sa basketball? Sa pamamagitan ng chess kay Manny Pacman, yan ang alamin natin. Ang ginawa ni Howard nag-E4, E5 si Pacman, Knight F3, Knight F6, tinirahan ng tinatawag na Petrov defense, Bishop C4. Ayan, pagtira dito, sabi ni Senator Manny, marunong. Ayan, kasi dito ang main line ng Petrov, yung kinakapture yung E5, tapos magdi-D6, Knight F3, Knight takes E4, D4, D5. Yan ang pinaka main line mukha ng Petrov defense. Pero dito, balik tayo, nag-Bishop C4 eh, oh. Gumagambit si Howard eh. Nag-Knight C6, dinipensahan lang ang E5. Knight G5, na-transpose sa fried liver attack na tinatawag. Iba lang ang sequence na nangyari. At tinirahan ng D5, yan talaga tira para mabarhan ang threat. Nag-E takes D5, nag-Knight A5. Dito napahanga ako kay Senator Manny kasi yan talaga ang main line. Knight A5 at huwag capturein ang pawn sa D5 dahil napakalaking kapahamakan na mangyayari sa black. May sacrifice na ganyan. Then Queen F3 check, King E6 para ma-save yung knight pero may Knight C3. Talagang napakalawak ng teorya dito pero delikado ang black dito. Kita naman sa evaluation bar na pumapabor sa puti. Okay? O, balik tayo. Knight A5, Bishop B5 check. Sabi ko mukhang may alam din si Howard. Ayan talaga eh. C6, nag-Bishop A4, yun lang. Pag Bishop A4, wala na po sa talaan ng aklat. Ito talaga ang ginagawa dyan, kinakapture talaga yan, tapos kakapture ng pawn, tapos magbi-bishop D3, o kaya bishop E2, o kaya queen F3, yan po ang mga notable moves dyan, pero wala eh. Iba diskarte ni Howard, no? Nag-bishop A4, sinundan ng attacking B5, Knight C3. Ayan, medyo nabanggit pa ni Howard na sacrifice niya talaga yung bishop. Pero hindi kaya ang alam niya kulong? Minsan ganun eh, no? Parang hindi siya maka-Bishop B3, alam niyang may knight. Akala niya kulong, pero mas mainam yung Bishop B3 syempre. Kung capturein man niya, di okay lang, at least nawala din yung knight ng black. 'Di ba? Okay lang sa exchange yan. Pero ang ginawa kasi nag-Knight C3 eh, napingasa ng isang pyesa. Tagilid na puti dito. Knight takes D5, may simpleng threat. Nag-D3, depensa, dinoble ang atake, at nag-Queen H5. Ayan, para may depensa pero may pasimpleng atake. At kung magkakamali ang black dito, mapakasling, nako po, matchas kagad. Binawasan para ganun talaga. Daanin sa exchange, daanin sa yaman ng pyesa dahil lamang na isang pyesa eh. Nag-castle kingside, castle, Rook AE1 at nag-Knight F4. Ayun, bumaba ang evaluation bar. Pumabor pa ng kaunti sa puti kasi yung Knight F4, bad move na tira ng black. Ang ginawa naman ng puti, nag-Queen F3. Ayan. Hindi niya nakita yung tamang tira eh. Pero yung pag-amba ng kamay niya, gusto nga ilagay dito eh. Dito sa G4. Sabi ni Senator Manny, is that your final answer? Ayun, binago niya. Kasi may tatagpas na bishop. Kaya ang ginawa niya dito, nag-Queen F3 na lang. Pero kung tamang tira ang ating aalamin, capturein lang ang knight. Pag kinapture, ayun may bawi. Makakabawi. Plus positional advantage pa dito ang white. Kasi ayun, weak ang C6, may double pawn. Ayan. Pero mukhang halatang hindi naman masyadong babad kasi sa larong chess itong si Howard. Nag-Queen F3, Bishop B7, ayan, iniamba na sa Reyna.
Nag-rook E4. Nako po. Blundericious. C5. Good move. Very strong. Ang bilis tinira ni Senator Manny yan. Nag-rook FE1 at kinapture na. Ayun, medyo pinatawad pa siya, no? Kasi ang mas masakit yung F5. Solid na makukuha ng buong-buo ang torre sa E4 eh. Ayun. O pero kinapture ka agad. Capture, Knight C6, nag B3, Knight D4, atake sa Queen, Queen D1, nag Knight FE6, atake sa Bishop, Bishop H4, at nag Knight F5. Talagang hinabol-habol na ng exchange. G3, tinagpas, pawn takes. Ayan, dito mas mainam, torre na lang. Para kahit pa paano may queen pa, mga ganung-ganung atake, pero madali lang din namang sanggahin. Yun nga lang, kaibahan, pag capture ng pawn, nabutasan. Good move ang tirang Knight F4. Ang lakas niyan. C3 and the Queen G6 check. Ayan ang kalakasan ng Knight F4. Kasi may Queen G2 check na kasunod kagad eh. Another good move by Pacman. Rook AD8, napakalakas. Ang lakas. Kasi siguro nakita niya itong Queen G1 check na kapag nag-King D2 capture, tatakas lang eh. Makakatakbo lang sa kabila eh. Ito mas magandang pampahinog. Ang ganda ng ginawa dito ni Senator, no? Nag-Rook AD8, atake sa D3, at nag-Knight takes C5. Ayun, para depensa nga naman. Dito po mga kamatsas, binatuhan ng simpleng taktika pero yun talaga ang excellent move. Pakiguess nyo po ang ginawa ni Pacman sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Knight takes D3. Congrats sa mga nakakita. Sacrifice. Excellent. Bakit? Bagsakan torre. Ayun. Queen E2. Ito po ang nangyari. Pero hindi nawawala ng pag-asa dito si Howard. Mukhang ang hangad niya ay ma-stalemate pa ang position niya. Rook FDA, King E2 check. Ayan. Nag-King E4, F6. Dinipensa ng pawn. Hinamo ng pawn pero lumipad lang din dahil chinek. King E6 at nag-Rook A6 check. Ayan na, hinahunting na. Doon po sa nagbibideo may kumakanta. And now, the endless near. Kinakantahan na ng endless near dahil napakalapit ng matapos ang buhay ng puti dito. Kinapture lang. Takes. Rook B6 para di na makalapit. Ayan. At ito po nangyari. Ayan, dito. Pagtira dito mga kamatsas, naalala ko na, may deklarasyon dito si Pacman. Pagtira ng Rook H4 pala, sorry. Balik ko lang Dito pa lang. Yan pag-capture dyan, nagdeklara na. Matipon, matipon. Sabing ganun. Matipon. Mamatiponin daw ang puti. Ayan nagdeklara. Binalik ko lang para, ayan. Tapos, dito, tinanong si Howard, anong pawn ang gusto mong ipangmati sa'yo? Tinaturo. Anong pawn ang gusto mong ipangmati? Ayan, dito, ayan. Anong pawn ang gustong ipangmati sa posisyon na to? Tinanong yan. Tinuro ni Howard. Pinapili siya kung H-pawn ba, G-pawn, F6, or F-pawn, E-pawn. Ito, G-pawn ang tinuro. Yan daw. Ayun. Tapos, dito ang titira puti. Pero, pagkatanong kasi, medyo nagkaroon ng kaunting usapan, napatira uli si Senator Manny ng Queen A7. Nakadalawang tira siya eh. Kaya, ginawan ko ng sobrang tira muna para sumakto. Ayan, Kasi, pag tira dito, nakadalawang tira eh. Queen A7, tapos tumira dito si Howard. Hindi niya rin namalayan na nakadalawang tira si Pacman. Okay? Kaya, nilagyan ko lang ng sobrang King E6 para sumakto sa King D5. Queen B6, King E4, nag-Rook A2, King D3, Rook A4, King C3, G5, King D2. Ayan na, unti-unti nang nililimitahan. At papaano ba ito mamamatipon? Papaano ba ito mamamatipon? Tingnan nga natin kung sasaktong matipon. Ayun, galing ni Senator Pacman. Sakto. Boom! Sabay tawanan sila. Ang galing. May tira talaga si Pacman. Sana nga ay matupad na po ang isa sa aking pangarap na ma-meet si Pacman. Siguro dahil busy rin, hindi rin nagkakatagpuan ng schedule. Ayun, pero sana yung oo ay kahit late matuloy. Makapunta tayo sa bahay ni Pacman at makakwentuhan natin. Ayan, and makalaro din natin. Ayun, parang kasiyahan lang na oras. Ayan, maraming salamat po mga kamatsas.
Hindi pa ako nakakarating, di ko pa nami-meet si Pacman eh. Mahirap po mahuli ang schedule. Ilan na yung nakausap kong chess coordinators niya, hindi talaga natutuloy eh. Sana kahit late ay matuloy talaga, no? Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Yan po. Sana may natuto kayo sa mga discarding ibinato dito ng ating boxing legend, Manny Pacman Pacquiao! Salamat po!